Junjun Tirao alias David. Wow! To the max, to the next level ang iyong pagsisinungaling. Tapos 2016 gusto mong bumalik? Ano yan? Gusto mong magpasili muli? Gusto mong mabugbog at mabartolina muli? Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po. Ito yung conversation para makita natin. Ito yung conversation. Ito. Ayan pangalan mo, di ba? Alias David. Ikaw si Junjun Tirao. Totoong pangalan mo, Elias Tirao III. Ito yung conversation mo. Totohanan. Patikim pa lang yan. Gusto mo ibulgar pa namin lahat ng yung mga text messages? Ikaw Long Ranger. Ikaw ang scriptwriter. Marami po ako ditong bala. Hinanda na po namin yan. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po. Hindi mapigilan ng isang ministro ng The Kingdom of Jesus Christ na pasinungalingan ang isang tumestigo sa naging pagdinig sa komite ni Senator Risa Hontiveros. Sa hindi inaasahang pamamaraan, dinala lang din nito sa komedya sa kabila ng mga matitindi at masasakit na akusasyong ibinato laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Narito ang balita ni Sara Santos. Ginawa na lang katawa-tawa ang testimonyang ibinigay ni alias David ni Carlo Catiil, isang ministro ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Alam mo, Mrs. Chair, nahihirapan akong huminga. Kasi ito yung pinaprops mo sa akin, Mrs. Chair. Oh my God. Nasaan na ba yung script ko? Wala yung script ko. Ito, ipakiabot nga. Ito na po yung script ko, Mrs. Chair. Pahiram. Inabuso po ako, Mrs. Chair. Oh my gosh. Pasensya na po. Naging emotional. May with matching panginginig pa. All jokes aside, pinasinungalingan ng nasabing miyembro o manggagawa ng KOJC ang mga akusasyon ni alias David, isang tumiwalag na miyembro ng nasabing kongregasyon. Naaalala na lumantad si alias David sa isang pagdinig sa Senado noong 19 ng Pebrero taong 2024. Sa kanyang naging testimonya, inakusahan niya si Pastor Apollo C. Quiboloy na umano'y binartolina siya, binaboy, nilagyan ng sili sa mata, bibig at sa ari at inuntog umano ang kanyang ulo sa huling linggo ng Oktubre taong 2009. Ibinunyag ni Catiil ang totoong pangalan ni alias David na kilala bilang Junjun Tirao. Bilang sagot sa mga akusasyon ni alias David kay Pastor Quiboloy, tinanong ni Catiil sa kanyang vlog na kung ito ay totoo, bakit anya nagpadala pa ito ng mensahe sa isang coordinator ng KOJC upang humingi ng tulong na muling makabalik sa kongregasyon ng butihing pastor. Di ba sabi niya, inabuso siya? Binaboy siya. No? Inabuso, binaboy, nilagyan ng sili ang kanyang mata, ang kanyang bibig, at ang kanyang nandyan sa ibaba. Diba? Yan. 2009 nata yan. Okay, binaboy ka. Sinabi mo, paiyak-iyak ka pa doon. Eto mga kapatid, bakit noong 2016 ay nag-text ka sa coordinator natin dyan sa General Santos City, si Ate Cherry, na gusto mong bumalik sa paglilingkod bilang full-time miracle worker. Ito yung mga kapatid, ito yung conversation para makita natin. Ito yung conversation. Ito.
Ayan pangalan mo, di ba? Alias David, ikaw si Junjun Tirao. Totoong pangalan mo, Elias Tirao III. Ito yung conversation mo. Ito yung namimilit ka na makabalik sa kingdom. Sa isang Facebook Messenger screenshot conversation noong ika-23 ng Hunyo sa taong 2016, makikita ang mga salita ni Tirao na gusto na daw niyang bumalik sa kongregasyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Makikita sa pag-uusap na bago pa nakipag-ugnayan si Tirao sa isang coordinator ng The Kingdom of Jesus Christ, ay nagpadala na rin ito ng sulat sa headquarters ng kongregasyon, isa sa mga protocol ng KOJC para sa mga lumabas na miyembro na nais muling makabalik. Ngunit karagdagang katanungan naman ni Katiil para kay alias David at Senadora Hontiveros. Kung totoong inabuso ka, alias David, Junjun Tirao, kung totoong inabuso ka, kung totoong nilagyan ng sili ang mata mo, siguro bulag ka na ngayon. Kung totoong nilagyan ng sili ang bibig mo at yung ari mo, nagsisigaw ka, kasi binartuli na kayo, 5 hours yun, grabe daw ang pagka-describe mo to the detail. Kung totoo yun, na inabuso ka at binaboy ka, yun yung term mo ha, binaboy ka. Bakit in 2016, gusto mong bumalik sa kingdom bilang full-time miracle worker? Ito yun, ito yung conversation mo. Tingnan nyo mga kababayan, gaano kanuknukan ng sinungaling ang alias David na ito, may paiyak-iyak pa. Kasi mas malaki ang bayad pag may iyak, may panginginig. Parang totoo talaga. Pero tingnan mo, paano mo ito masagot? Sagutin mo nga ito. Senator Risa Hontiveros, paano mo ito ma-reconcile? Dagdag pa ni Tirao na gusto niyang magtrabaho sa Kingdom, isang 70,000 seating capacity indoor cathedral bilang welder kahit walaan niyang sahod basta't makabalik lang siya sa KOJC. Samantala nagbigay ng payo ang ministro ng KOJC na kung magsisinungaling na nga lang ay gawin na lang anyang kapani-paniwala. Porbida Junjun. Junjun Tirao, alias David. Wow! To the max, to the next level ang iyong pagsisinungaling. Tapos 2016, gusto mong bumalik? Ano yan? Gusto mong magpasili muli? Gusto mong mabugbog at mabartulina muli? Kasi yan ang akusasyon mo. Na binaboy ka dito, binugbog ka, binartulina ka, Junjun Tirao. Oh my gosh! May napuso bang ganun na gusto mong bumalik? Anong tawag dyan? Eh di wow! Wow! Oh my gosh! Paggawa nyo ng script, yung kapanipaniwala. Kayo tagagawa ng script ha? Oh, kita nyo mga kapatid. Ayos-ayusin nyo, yung kapanipaniwala naman. Kung magsinungaling na lang man kayo, yung kapanipaniwala. Giit naman ni Katiil na takot pumunta sa korte ang iilang mga tumistigo sa pagdinig sa komite ni Senadora Risa Hontiveros laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil wala silang ebidensya. Samantala, huling mensahe naman ni Katiil sa nasabing vlog. The truth will really prevail. Kahit ano pang paninira nyo, kahit ano pang kasinungalingan yan, lilitaw at lilitaw din ang katotohanan. Patikim pa lang yan. Gusto mo ibulgar pa namin lahat ng yung mga text messages? Ikaw ay Long Ranger. Ikaw ang scriptwriter. Marami po ako ditong bala. Hinanda na po namin yan.